resilient ang mga politiko. Ay, sorry. Kala ko tayo. Para sila mga ipis. Walang pera po na gustong ibigay ang DBM sa COA. Na ang pangunahin pong misyon ay mag-audit sa pagawaing bayan. Bakit? Wala daw pera. Ganon? Pero magkano ang budget ng DPWH na naman? Alam niyo, nakita ho ninyo yung pagpaprioritize sa budget na ito. Na para bang hindi mahalaga ang trabaho ng ating mga COA auditors. Yung napaka-importanting ahensya na siya hong ating mga mata at tenga sa pagawaing bayan, ayaw pong bigyan ng capital outlay ng DBM. Nagpahinga lang sila ng kaunti, pero hindi ho naman nabawasan ang kanila pong pagiging sakim sa pera ng bayan. With all due respect. Pa rin. Hindi po ba? Oo. Yun po ating pinupunto. Pero ano ho ba tayo dito? Kahit magangangawa tayo dito, kung talaga yung gano'n ang kanilang agenda, wala ho mangyayari until and unless may tatayo at pakikinggan naman sana in both houses. Mukha pong nangangahulugan na yung pong ating mga pinag-usapan na reforma nung una, yung pong mga leksyon ng iskandalo po ng flood control projects, yung pong mga nakita po natin, napanood natin at napakinggan natin na mga sinasabi pong dapat nang gawin para maiwasan tong mga pagnanakaw na ito, mukha pong hindi nangyayari hanggang ngayon. With all due respect. Aga-aga, birahe! Birahe! Kung atin po lamang babalikan ang nagdaan, hindi na po noong 1992, kung hindi po nagdaan na pagbubunyag sa pinaka-corrupt na budget, if you remember, di po ba? Ano itong budget na ito? Ito po yung 2025 budget. Correct. 2024 ho kasi yan binuo before the election. If you also remember, mga kapatid, nangyari po yung Mahiya Naman Kayo episode sa Zona ni Presidente last year noong pong July sa kanya pong pang-apat na zona. Tama? Alright. And that time, yung pong budget natin, kung saan po ang mga pasimuno nito, yung isa po ay nandoon na sa France, maganda ho ang lagay ng buhay niya. Hindi ko pala natanong, nakalimutan ko itanong si Zaldi ko, etc. No? Ang pinag-uusapan dating reforma ho dito, kung inyo rin po maaalala, 2025 elections, may mga nagbabalik Senado, na andyan po si Senator Ping, Senator Tito Soto, sino ba? Ang binanggit po na reforma, kasi nga at that time din, ang naging Senate President ay si Ginoong Tito Soto, si Tito Sen, right? Ang Committee on Finance ay ito pong si Sherwin Gatchalian. Tama? Tama. Okay. Hindi ho ba nabanggit na po noon na ito pong pagbubuo ng budget, kasi nga walang patumangga, ito pong DPWH, na siya po naman talagang ngayon pa rin ang may pinakamalaking budget after DepEd, walang patumangga ang napakahabang listahan ng kung ano-ano mga proyekto, pare-pareho yung amount, at pagkatapos ganung una sinasabi na yung iba ho, mga kapatid, hindi mo mahanap yung lokasyon o kaya naman po paulit-ulit lang. Oh, ang tawag dyan, copycat projects. Di ba? Okay. So Same. So ngayon, mga kapatid, ang isa po sa mga iminungkahi, kung inyo naaalala, para po maging maayos ang paglalatag ng pagpopondo sa mga pagawaing bayan, dapat nagsisimula ang diskusyon sa pagbubuo ng NEP, no? National Expenditure Program, yung proposed budget ng Presidente sa Kongreso, doon sa Regional Development Councils. Naalala mo yun? Yan po ang sinasabi ho na cure dito. Isa sa maaari pong reforma. Ano ibig sabihin yan? So ito pong DPWH na ito na napaka-notorious mula noon hanggang ngayon, bago ka maglagay ng proyekto doon sa partikular na lugar, distrito man yan o lalawigan, dapat yan dumaan sa Regional Development Council. Bakit?
Kasi po yung Regional Development Council, yan binubuo yan ng mga lalawigan, ng mga distrito, ng mga bayan, lungsod, at bawat isa may pangangailangan sa infrastructure. Bawat lalawigan, mga kapatid, ay may kanya-kanyang pondo. As a matter of fact, ngayon po, dahil dito po sa desisyon ng Supreme Court, yung pong dating IRA na Internal Revenue Allotment, ang tawag ngayon dyan ay National Tax Allotment. At mas lumaki pa ang share ng mga lalawigan at mga LGUs dahil po sa desisyon na ito ng Supreme Court. At ang formula nga po, sabi po ni Ma'am Cielo, ay 3 po lamang, hindi ho ba? Yung laki ng lalawigan, lalaki ng LGU, yung populasyon nito, Yes. okay? At ang kanila pong sinasabi na kontribusyon sa ating pong pambansang ekonomiya, mga kapatid. So kapag po maunlad na syudad, Malaki ang mas malaki allotment. lalo. Oo, pag malaki ang population, Mas malaki. Mas malaki yung geographical location. Area, Mas malaki. malaki. Oo. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, may mga LGUs na, halimbawa, sa Region 3 mga kapatid, sa Region 3 for 2023 alone, ang kabuuan pong NTA ng region ay 63.8 billion pesos. Region 3. Sa buong Region 3, may pinakamalaking alokasyon na naman ng NTA just for 2023 ay Bulacan. kami na naman. 5.09 billion pesos. Alright. Sorry, di So- ko yan alam. Wala kasi akong data na hawak. Wait lang. Okay. So ganito, sige. Madam Chair. Mr. Chair, tuloy mo. Ganito. Oh. So, gawin natin halimbawa ang Bulacan dito. Ang Bulacan, mga kapatid, kung tatanggap ka na ng NTA, ito yung parte mo sa koleksyon ng taxes, pati po customs and BIR. Alright, itong parte mo na ito, may dagdag ka pa sa sarili mong koleksyon ng buwis. Tama? Sana all. Oh, parang Doble. kung pag-uusapan po natin ay mga lungsod, ang number 1 ay Quezon City. Oo. Magkano? Ang Quezon City, mga kapatid, for 2023 alone, Oh. ay merong 6.7 billion pesos. NTA? Yes, ang Manila nga, 4.2 billion. Ba, malaki din sa Maynila? Yes, ma'am. Oh, saan pa? Alright, ang Makati, 1.6 billion. Oo. So mga kapatid, ibig sabihin, so kung meron ka ng perang ganito kalaki, Oo. meron ka pang sarili mong kinikita, Galing sa lungsod. alright, Oo. at yung mga bayan mo may kanya-kanya, Oo. ngayon mga kapatid, maliban dyan, samahan mo pa ngayon ng bagong imbento na Local Government Support Fund. LGSF? Yes. So mga kapatid, kapag po kinwenta mo na ito ng total, tapos meron ka pang DPWH budget, kumbaga, maaari na pong gamitin yung pera dyan sa iba pong pangangailangan ng gobyerno kasi kaya na naman ng LGU na sila ang gumasta sa ilang proyekto. Ganun ang prinsipyo niyan eh. Kaya po may Regional Development Councils kasi po yung listahan ng mga proyekto na kailangan nila inilalatag doon at ikaw DBM, di ba sasabihin mo na ay oo nga. So pwede na ho yung gobernador o kaya yung mayor ang siyang magsabi na sa proyektong ito kami na bahala, itong proyektong ito hindi na kailangan ng DPWH. Hindi na kailangan ng pondo from national government. Kami na to. Malaki naman eh. So ngayon mga kapatid, magtataka ka. Oh. Sa nilaki-laki ng kanilang NTA, sa nilaki-laki ng kanilang sariling tax collection, Oh. sa nilaki-laki ng kanila pong Local Government Support Fund, ang laki-laki pa ng DPWH allocation nila. Oh. Pero binabaha ka pa rin. Sorry Ted Filon, kasi dun sa Ay, amin, naku. sa Bulacan, inuuna siguro yung iba. Halimbawa, kailangan din namin ng covered court doon. Kailangan din namin ng multipurpose building doon. Maraming gagawin sa Bulacan eh. So, mga kapatid, sa mga panahong ito, napakainam po na tanungin natin itong mga nag-deliberate ngayon sa budget. Wala pa po sa Senado. Ang balita ko po, sa Thursday pa tomorrow pa ang simula ng budget deliberation in the Senate, ang balita ko. Sa House po nagsisimula na. Saka naman nakakita, ang Commission on Audit, zero capital outlay.
Walang pera ang DBM, walang pera po na gustong ibigay ang DBM sa COA. Na ang pangunahin pong misyon ay mag-audit sa pagawaing bayan. No joke. May mga bagong region ngayon tinayo, di ba, yung Negros Island region. Humihingi doon ng COA ng transportasyon para nga maikot nila ang mga proyekto, hindi pinagbigyan ng DBM. Bakit? Wala daw pera. Ganon? Pero magkano ang budget ng DPWH na naman? Alam niyo ho yun, yung napaka-importanting ahensya na siya hong ating mga mata at tenga sa pagawaing bayan, ayaw pong bigyan ng capital outlay ng DBM. Magkano ba hinihingi ng COA? Ang DPWH, tinatanong mo magkano ang pondo? 664 billion pesos. At ang kanila pong flood control budget, 107 billion pesos. Hindi tayo pwede kumurot sa DPWH budget. Pambili lang ho ng gamit po ng mga taga-COA. Nakita ho ninyo yung pagpaprioritize sa budget na ito. Na para bang hindi mahalaga ang trabaho ng ating mga COA auditors. Sa mukha pong nangangahulugan na yung pong ating mga pinag-usapan na reforma nung una, yung pong mga leksyon ng iskandalo po ng flood control projects, yung pong mga nakita po natin, napanood natin at napakinggan natin na mga sinasabi pong dapat nang gawin para maiwasan tong mga pagnanakaw na ito, mukha pong hindi nangyayari hanggang ngayon. Magandang nito pong mga nagdaang araw, ako po'y nagkaroon ng chance na manood sa ilang pong budget hearing sa Kamara. Iba-ibang departamento sumasalang. Sa iba't iba pong mga chairman na may hawak ng komite, iba po yung Appropriations Committee mismo ni Binibining Swansing. Iba po yung mga bawat committee chairman sa bawat departamento na dadaan sa kanila. Sila mag-i-sponsor niyan sa plenaryo. So nakita ko po doon yung kanilang mga pagdinig. Pero nung may magtanong, pati po dito ho mismo sa macroeconomics presentation ng budget, when you say macro, ito na yung ating DBCC. Nung baka lang ho na ako'y dumingel o hindi ko naabutan, nakaidlip. Nung kami nagtanong, ito bang budget ninyo for 2027 na ang turing nila, anong tawag nila? Ay, ito. Ang meron silang bansag dito. People-centered growth for an inclusive and resilient future. Yan ang title ng 2027 budget. Huwag kayong Hindi ba kayo happy? May budget na tayo! Di ba? Guys! Di ba kayo masaya? May budget na tayo! Naku, mamimiss natin. Wala na siya dun eh. Oy. People-centered growth for an inclusive and resilient future. Resilient. Kasi nga resilient ang mga Pinoy Hindi, eh. resilient ang mga politiko. Ay, sorry. Kala ko tayo. Para sila mga ipis. Ano napansin mo dun sa panonood mo? Wala man lang nagtanong, sandali lang. Mr. Finance Secretary, Mr. DBM, ito bang budget ng DPWH, dumaan ba to sa RDCs? RDCs? Oo. Kasi kung meron bang certification ito na ito na pinag-usapan ninyo o ito naman nanggaling na sa mga kongresista? Kanya-kanya lang ito. Wala ditong say ang LGU. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat daw po may say ang mga LGUs kasi nga sila po ang tatanggap dapat ng proyekto from the national government, right? Ang sabi ni Yusek Claire, nangangahulugan yung say ng LGU nagsisimula sa planning pa lang ng budget. With all due respect. Doon pa lang sa NEP, may say na yung LGU sa pamamagitan ng RDCs. Ito ang dapat yung maunawaan, ito ang dapat yung maintindihan sa nakikinig sa atin ng ating mga kababayan. Yung budget po mga kapatid, mas makakatipid tayo kung yung pong pera, nalalaman natin kung gaano kalalaki ang hawak ng LGUs, gaano kalalaki ang gustong ibigay ng national government. Kasi nga, sa dami ng perang inilalaan, saka naman nakakita, Hagonoy lang, for the past 4 years halos, 5.4 billion. Isang bayan na, with all due respect po, maliit ang populasyon, bagamat binabaha lagi,
Pero ganong kalaki po ang perang inilaan na sa kanila, 5.4 billion, Oh. just for Hagonoy alone. Pero hanggang ngayon, baha pa rin. Hindi po ba? Oo. Yun po ating pinupunto. Pero ano ho ba tayo dito? Kahit mangangangawa tayo dito, kung talaga yung ganun ang kanilang agenda, wala ho mangyayari until and unless may tatayo at may tatayo at pakikinggan naman sana in both houses. Dito po sa isyong ito. Kasi kung walang RDC ito, pareho lang ito. Noong nakagawian po natin, nagpahinga lang sila ng kaunti, pero hindi ho naman nabawasan ang kanila pong pagiging sakim sa pera ng bayan. With all due respect.